Hello guys! Magandang araw sa ating lahat. My name is Francis and welcome to Travel Drone. Ngayon, ang magiging content ko guys ay ito. Magdi-DIY tayo. Aayusin ko yung aking remote control 2 ng aking DJI Mini 4 Pro. Nagkaroon kasi ng problema itong aking remote control guys. Gawa ng nung last time na pumunta ako ng beach doon sa Licoso. Nabasa ito ng dagat, yung taas. Na-feel ko talagang may problema yung aking drone. And then kinabukasan pag uwi namin, nung chinek ko yung aking remote control guys, kailangan siyang i-calibrate. Lumalabas dito sa monitor ko pag nakakonect siya sa aking drone. Once na hindi natin siya matapos yung calibration guys, hindi natin mapapalipad yung drone. For safety talaga ng drone ay kailangan 100% nakakalibrate ng maayos yung ating remote control. Ngayon, upon calibration ko guys, na-find out ko na may problema yung controller. So, sa first na test ko guys, ang problema ay itong zoom in, zoom out ng ating camera. So, nagpapal-malfunction din siya. And then, na-detect ko din na itong ating right controller, up and down, left and right, hindi rin siya nagpapangsyon ng maayos. Yung left side naman, sa awa ng Diyos ay maayos. Wala siyang problema. And then, nung binuksan ko na ito guys, chinek ko yung kung ano yung problema, ay na-find out ko na talagang nabasa talaga yung loob. Hindi naman talaga totally nabasa lahat yung pyesa, pero yung wiring nitong sa ating zoom in zoom out na camera ay basa, and then itong right controller din ay nakita ko din na nabasa. And then nung cleanin ko siya guys, naayos ko yung itong zoom in zoom out ng camera. But sad to say, itong ating right controller, yung naayos ko lang ay yung up and down. And then yung left and right talagang may problema guys. Yan. So no choice guys, kailangan talagang palitan yung pyesa. And then again, sad to say, dito sa Pilipinas ang hirap maghanap ng pyesa guys. Nagtry ako sa Shopee, nagtry din ako sa Lazada, kaya lang wala akong nakita. Nagtry din ako sa ibang online like Alibaba, AliExpress, and then Amazon. Merong mga pyesa doon guys, kaya lang parang hindi siya legit. Merong option doon na nakalagay or meron doong nakalagay na left or right. Pag nag-add to cart ka, so wala kang option kung left or right yung pipiliin mo. So mahirap pag ganun guys, kasi kailangan natin yung right controller, and yung baka yung ipadala sa atin ay left. Kaya hindi ako doon sa kanila kumuha ng pyesa. Ngayon guys, yung aking pinagkunan ng pyesa nito guys, ay ilalagay ko sa baba yung link. Kala ng store nito guys ay Cloud City Drones, so bali from US pa. Guys, yung binayaran ko dito sa pyesa is $24 lang dapat siya. Kaya lang guys, yung nagpamahal nito yung shipping fee from PDEX. Meron siyang charge na $119. Kaya total na nabayaran ko guys ay $143. Yun, katumbas yun ng mga nasa 8,000. Kung hindi ako nagkakamali dito sa ating Philippine money. $143. So, sobrang mahal. Mas mahal din guys kung bibili ako ng bagong remote control. Kaya, mas pinili ko na lang na bumili ng pyesa. And then, madali lang naman buksan yung ating remote control. So, try natin i-fix, DIY natin. So, guys, yung in-order ko na pyesa niya, yung right controller. Hindi ko pa siya nabubuksan, so titingnan natin mamaya kung tama ba yung pinadala sa atin from Cloud City Drones. And then, papakita ko sa inyo mamaya tutorial kung paano buksan yung remote control, and then paano yung step by step na gagawin para palitan yung right controller. Buksan na natin. So, ito na naman yung ating may huwagang runting. And guys, bali ito na yung unit. So ito yung ating right controller guys. It's legit, it's original yung pyesa guys na pinadala sa atin. So hindi lang talaga siya yung sinasabi natin na class A, talaga original yung pyesa. Paano ako guys, aayusin na natin yung drone, mag-DIY tayo. So ipapakita ko sa inyo step by step kung paano buksan yung ating remote control. Ipapakita ko muna sa inyo itong aking remote control and then yung aking drone. I-on natin siya at ipapakita ko sa inyo na kailangan talaga siyang i-calibrate. And then ipapakita ko sa inyo guys na talagang hindi gumagana itong left and right ng ating right controller. And then kapag hindi natin siya na-calibrate ng 100% guys, so hindi natin mapapalipad itong ating
drone, kaya kailangan nating ayusin. And then sa next vlog ko guys, try nating i-review itong ating DJI Mini 4 Pro. So sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga specs, and then bakit ito yung aking pinili na drone. I-on na natin yung ating drone. Ayan siya guys. So ipapakita ko sa inyo yung ating RC. Siya ay naglo-loading pa guys. So hintayin lang natin. And guys, bali connected na siya sa ating drone. So try natin siyang paliparin. Ayaw niya guys. Ayaw niyang mag-start. Gawa ng may problema nga itong aking right controller. Ayaw talaga. Gagawin natin, ika-calibrate natin yung ating RC guys, kasi kung mapapansin nyo, yan, RC calibration required. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na kailangan siyang i-calibrate, kasi pag hindi natin siya na-calibrate, yung drone natin guys ay ayaw lumipad. Para makalibrate natin yan guys, pupunta tayo dito sa settings nya, and then pupunta tayo dito sa control, and then dito sa control i-down lang natin. And then ito yung RC calibration. So guys, kung nakikita nyo, sana nakikita nyo. Pag clinic natin yan, kailangan munang i-off yung ating aircraft or yung ating drone. Once na naka-off na yung ating drone guys, ibaback lang muna natin siya. Punta tayo dito sa connection guide, and then camera view, and then punta tayo dito sa settings, and then punta tayo sa control, and then punta tayo dito sa baba guys, dito sa RC calibration. Start natin. As you can see guys, itong sa left side, pag nileft natin siya, yan, nagpa-function 100%. Punta natin sa right, up, and down. So wala siyang problema. And then dito din sa kanyang ambal, yan, wala ring problema, nagpa-function siya. And then dito sa ating camera, zoom in, zoom out, nagpa-function din siya. And then ito na guys yung ating right controller. So i-check natin yung up, so nagpa-function siya. Yung down, nagpa-function din. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na hindi nagpa-function yung left and right. May problema yung left and right guys. Yan. At anong gawin natin sa left and right, walang nangyayari. Up and down lang talaga siya. Yan guys, bali bubuksan na natin yung drone at papalitan natin ng right controller. Hindi ipapakita ko din sa inyo mamaya kung ano yung piyesa na nasira. Kasi yun lang talaga dapat yung kailangan nating palitan. Kaya lang, hindi naman tayo pwedeng bumili nun na yun lamang. Kasi pag bumili tayo ng piyesa, set na siya. Isang controller na talaga, yung right controller. Yun guys, so bubuksan na natin. Una natin gagawin guys, tatanggalin muna natin itong kabitan ng ating lace, ng ating drone. Kasi merong tornilyo dito na kailangan nating tanggalin guys. Meron niyang mga tornilyo sa loob. Yan, itong part na ito. Bali dalawa sila. And then dito din guys, tanggalin muna natin ito. Kailangan nating tanggalin ito kasi meron din siyang dalawang tornilyo dyan na kailangan nating tanggalin. Sa pagbubukas nito guys, kuha lang kayo ng flat na screw. Yan, bali dito. Yan, dito sa gilid. Susungkitin niya lang. Yan, para matanggal siya. Nakadikit lang ito. So huwag kayong matakot guys na magtanggal nito kasi nakadikit lang siya sa loob. Yan, gamit yung double-sided tape. Yan, so bali ito na yung dalawang tornilyo guys na kailangan natin tanggalin.
And then dito yung dalawa. And then sa pagtatanggal ng tornilyo na ito guys, hindi pala screwdriver ang gagamitin natin dito. Bali ang gagamitin natin para siyang alin yung ginagamit natin sa motor, pero sobrang liit niya. Yan. Tatanggalin natin siya. Guys, natanggal na natin yung dalawa dito. Kaya naman tatanggalin naman natin dito. Ang gagamitin natin dito ay screwdriver. Yan, bali ito yung screw guys. Sobrang liit lang niya. Ingatan nyo ito baka mawala. Ngayon guys ay pwede na natin makuha itong cover ng ating remote control kasi nakuha na natin yung dalawang tornilyo dito sa likod at dito sa gilid. Ang gagamitin natin dito guys ay itong available cards natin kung ano man yung pwede nyong gamitin. Hindi natin to pwedeng gamitan ng flat screw guys kasi masisira yung gilid ng ating remote control, kaya gagamit tayo ng card. Ang ginagawa ko dito guys ay dito natin unang buksan sa baba. Ito yung pinaka-ideal na first step kung paano buksan yung ating RC. Kasi pag dito tayo nagbukas sa taas, medyo mahirap siya guys. Ito talaga yung pinaka recommended na gagawin pag nagbubukas ng remote control itong nasa baba. So, ang gagawin natin dito guys ay kukuha lang kayo nitong card, iipit nyo dito. Yan guys, as you can see, medyo bumuka na siya. So, ang gagawin lang natin dyan, ganun lang yung step. Hihilahin lang natin siya hanggang sa bumukas. And then careful lang tayo guys kasi baka maputol yung mga lock, kaya dahan-dahan lang dapat yung pag bubukas sa kanya. And guys, nagbukas na siya sa gilid. Dito ulit sa kabila bubuksan din natin. Yan guys, nabuksan na natin yung ating remote control. Bali ito yung itsura sa loob. So ang gagawin natin guys, para hindi tayo mahirapan magkabit, ang gagawin natin ay tatanggalin muna natin itong piyesa. Tatanggalin muna natin ito guys, itong piyesa na ito na nakakabit para matanggal natin ito. Itong piyesa na ito guys, ito yung nakakonect dito sa camera, zoom in, zoom out. Yan. Tatanggalin lang natin para ma-access natin yung ito, yung mga remote control. Hihilahin lang natin yan guys. Walang tayo ng flat screw guys, susungkitin lang natin. Ito na guys, ito lang kailangan nating tanggalin para hindi sagabal ito sa pag-change natin ng right controller. So bali, ito na yung loob ng ating RC guys. So napakasimple lang ng remote control. Yan, bali itong kailangan nating palitan guys, yung right controller. And then bali nandito yung dalawang battery niya. Yan, sa gilid. Nandito rin yung kanyang fan sa gitna. So, bali, ang gagawin natin guys para makuha natin yung right controller, tanggalin muna natin yung mga naka-connect dito sa motherboard. So guys, ito. Itong dalawa na ito, tatanggalin natin. So, ang gagawin natin, gagamit tayo nitong pliers na maliit. Kasi pag sinungkit natin minsan mahirap, pero pag plinize natin at hihilahin natin, madali lang makuha. So ito, tatanggalin natin una. Kasi hindi yung pangalawa guys, ito yung nasa loob, tatanggalin din natin, kaya lang hindi siya makuha ng pliers, susungkitin lang natin gamit itong flat screw.
Yan, bali natanggal na natin yung mga connection niya guys ng right controller papunta dito sa motherboard. So ngayon pwede na natin tanggalin yung right controller. Para makuha natin yung itong right controller, gagamit lang tayo ng screw. Ito. Kukunin lang natin itong apat na lock na screw. And guys, ito na yung right controller. So pwede na natin siyang matanggal. Yan. Bali ito yung itsura niya guys. Yan. Bali ito yung papalitan natin. Yung pyesa na kailangan ko dito guys ay ito lang sana. Itong part na ito kasi ito yung sa left and right. Ito naman yung sa up and down. Ito lang sana yung kailangan ko guys. Yung loob kasi nito ay nag-molds. Kaya hindi siya nagpa-function. Ito lang sana yung kailangan ko ng mga pyesa guys, itong wire na ito. Kahit wala na talaga itong pinaka cover ng controller ito. No need na sanang bilhin. Ito lang sana. Kaya lang wala nga tayong makikita ang ganitong pyesa. Kailangan talaga siyang bilhin ng nakaset na ganito na right controller. Ito na yung bago guys. So bubuksan na natin. And i-compare natin siya doon sa original. As you can see guys, so parehong-pareho. So, walang pinagkaiba. The design, same ang design. Pati yung kanyang tag na nakalagay sa gilid, pareho. Kaya lang yung sa old ko guys ay faded na siya. Yan, yung bago ay bagong-bago pa. So, tama yung pinadala sa atin, right controller. Ngayon, check natin kung okay na siya pagkatapos natin makabit. So, kabit na natin guys. Ngayon guys ay kakabit na rin natin tong dalawa na tinanggal natin sa motherboard. And guys ay try nating i-on ngayon kung okay na siya. Wag na muna natin ikakabit yung cover guys. Bali i-on muna natin siya to check kung gumagana na siya. Para just in case kung hindi gumana, madali lang natin ma-access. So, try natin i-on. Punta tayo dito sa connection guide, camera views, and settings, control. Punta tayo dito sa calibration. So, try natin guys. Left. Yun, gumana na guys. Left and right. Up and down, gumagana. Left and right, gumagana. So, okay yung pyesa sa atin na binigay guys. Sulit. So, i-turn off na natin guys. Tapos, tatapusin natin yung pagbabalik ng mga cover. Kakabitan natin to guys, yung tinanggal natin. Babalik na rin natin yung cover guys. So, mabilis lang pagbabalik ng cover nito guys. Push mo lang. Kahit saan pwede nyo unahin. Pwedeng sa baba, pwedeng sa taas, o sa gitna. Basta check nyo na dapat siya ay na-close ng maayos. Test natin guys kung gagana na. Kung na-fix na natin yung controller. So let us see. Yan, connected na siya guys sa drone. Nakalagay dito RC calibration required. Yan, RC calibration required. So kakalibrate muna natin siya guys. So, i-off natin yung drone. And then, punta tayo dito sa connection guide. And then, camera view. And pupunta tayo dito sa settings. Punta tayo sa control. And then, punta tayo sa RC calibration. And then, start natin. Check natin yung left controller. Gagana lahat. And then, sa gimbal niya. Yes. Gumagana. And then dito sa zoom in, zoom out ng camera, gumagana. Ito yung right controller natin na pinalitan.
Guys. Yan, up and down, left and right. And guys, bali nakalibrate na natin. So okay na yung ating RC. And then i-on ulit natin yung ating drone. Ay connected na. Nakalagay dito unable to take off. Yan, kasi malapit kasi tayo guys sa airport restricted kaya hindi siya magti-take off. Pero try natin na i-on yung ating engine ng ating drone kung gagana ba. Yan guys, gumana na yung ating drone. Hinahawakan ko lang baka dumulas, sumagi sa gilid. Guys, so okay na yung ating drone. I-off lang natin. Yan guys, naayos na natin yung ating remote control. Ganun lang kabilis yung pagbukas at pagpapalit ng controller sa loob ng ating remote control. Sana ay may natutunan kayo. And then sa mga bago dito sa channel ko guys, please click the subscribe button kung nagustuhan niyo yung aking content ngayon, and click the notification bell para updated kayo sa mga iba ko pa ng mga content na i-upload dito. Thank you for watching. Bye and God bless sa inyong lahat.